So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang very affordable na smartphone ngayon ni Itel, which is the Itel Villion V50s. So tara, pag-usapan natin. So yan, for today's video, mag-unbox tayo ng isang very affordable ngayon na smartphone ni Itel, which is the Itel Villion V50s. So ito ay bagong labas sa smartphone ni Itel at biglaang nawala rin to sa online. Pero again, lalagay ko pa rin yung product link nito kung sakali magkaroon siya ng available stock, or kumbaga I think napaaga ata sila ng release ito. I don't know kasi, pero nakakuha naman tayo. Napakamura lang nito, around 3 to 4,000 pesos for the price of this Itel Villion V50s. And this is a 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Color silver ang ating napili. And very interesting kasi itong smartphone na to, kasi sa design, mukha siyang Poco M7, di ba? And when it comes sa specs, budget meal siya. So dito sa ating video, syempre titingnan natin kung maganda nga ba talaga itong Itel Villion V50s. So dito is meron siyang 6.52 inches large display, 4,000 mAh battery capacity, and an 8 megapixel rear camera. So ayun, tara mga idol, samahan nyo ko unbox itong smartphone na to. So ito yung box ng Itel Villion V50s. So 64GB siya. Ito na naman tayo sa mapadili lang na 8GB of RAM kuno, pero yan lang talaga RAM yan, 4GB of RAM. So V50s, and meron tayong 4G 6.52 inches dynamic bar and a 4,000 mAh battery capacity, and Type-C port siya. Sa likod, nandito yung mga specifications niya, like meron siya 6.52 inches large display. Ayan nga, 8 megapixel rear camera, premium quality with sleek design. So, open na natin tong smartphone na to. Ayan. Itel Villion V50s. So, ito yung smartphone. Tingnan muna natin yung content ng box. We have your USB Type-C cable. Meron tayo dito ang power brick na sad to say it's 10 watts lang po ito. Meron tayo ditong SIM eject tool. And of course, si Marin Jelly Case ay present dito sa ating unboxing video. Ayan. So, again, yung design ni Marin Jelly Case, ano lang yan, hindi po yan totoo legit na MagSafe. So, design lang yan. Akalain na iba baka MagSafe siya. So, yun lang yung content ng box. So, ito yung smartphone. Itel Villion V50s. Ang ganda, no? So, tanggalin natin itong sticker niya. And in fairness for the design, itong silver na to, napaka-solid, oh. Ang ganda, mga idol. And medyo may katabahan tong smartphone na to, even though 4,000 mAh lang ang kanyang battery capacity. Pero in fairness for the design, plus na plus sa akin to. Polycarbonate box, matte finish siya overall, with dual rear camera system and a flash. And medyo thick yung smartphone, pero lightweight naman siya. Dito sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman is a 3.5mm headphone jack. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is microphone Type-C port at speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, magandang balita, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Itel Villion V50s. Ayan. Villion, powered by Android. I think, parang, ano siya, hindi siya brand ni Itel. Kasi, ano siya, Villion lang siya, nakalagay, wala akong any nakitang Itel brand, Ayan, Villion. So, bawang may bagong lalabas na naman na brand, sub-brand ang Transsion, at itong Villion. Pero under ano pa siya ngayon sa website is under Itel pa siya. So ayan, setup ko muna to. Balik ako kayo. Mga idol, na setup na natin itong Villion V50s. So na-realize ko it is not part ng Itel, pero nasa under Itel official store naman siya. And yun, siguro tinatawag ko pa rin siyang Itel Villion V50s kasi hindi pa naman siya ganun ka popular dito sa Philippines, especially yung brand na yan. Pero Villion lang siya, even sa box, wala akong nakitang any nakalagay na Itel. So, Villion V50s, I think part din to ng Transsion. So, it's Android 15 and I think it is Go Edition. Let's check. For the applications, parang hindi siya Go
Wala siyang wala rin siyang mga bloatwares in fairness naman, 'di ba? So ayan na siya, parang no, ang simple niya na na smartphone na parang feeling ko when it comes sa processor hindi siya ganoon kabilis or snappy. Pero ayan siya V50s, it's Unisoc T7100. Oh wow. So pag narinig niyo ng Unisoc T7100, medyo nakaka-disappoint po ang processor niyan. Dahil ang neto, GPU neto is medyo nakaka-disappoint lang. So again, for gaming, I will not recommend this smartphone kasi budget meal lang ito. So resolution is HD 720p and 64GB, 4GB of RAM with extended RAM naman siya and 4,000 mAh battery capacity. So ayan, when it comes sa scrolling pa lang or dito na feel ko na yung pagka sluggish ng smartphone na to. So when it comes sa display, let's check. Refresh rate is I think up to 90 Hz. Screen refresh rate naman itong device na to, which is very okay. And meron siyang dynamic bar na tinatawag. Personalized notification for calls and screen display. So yan, battery percentage. Ayan mga idol. So, when it comes sa interface, parang nare-remember ko dito is yung Itel CT100. Ay, hindi, yung Itel A100C. At, ayan, very affordable lang na smartphone ni Itel or ni Vilion. Kung interested kayo dito, tap nyo na yung video. Ayan, meron pong product link itong Itel Vilion V50s. Diyan na kayo bumili nito dahil panigurado may makuha kayong magandang discount dyan sa ating video. Idol, na unbox na natin ito si Itel Vilion V50s. So, tanggalin muna natin si Maring Jelly Case para ma-expose yung smartphone. Next is bigay ko sa inyo yung overall first impressions ko dito smartphone na to. Again, kung interested kayo dito lang kayo bibili sa ating product link. Ayan, mura nyo lang makukuha itong device na to. At syempre, with special duper voucher pa kayo makukuha upon purchasing dito sa Itel Vilion V50s. So, again, even sa box, hindi siya part ng Itel and hindi pa siya legit na official nilabas dito sa Philippines. So, kita ko lang to sa official store ni Itel. Binili ko kasi very affordable lang. Pero nawala siya. Pero baka bumalik din, kaya stay tuned lang. At ilalagay ko yung link. I think available naman yung link pero magiging unavailable siya. Pero babaan nyo na lang, magiging available din soon itong Itel Vilion V50s. So, first impression natin dito unang-una sa processor. Sa processor, syempre, it's a very, budget na processor. Siguro ka-level nun is a MediaTek Helio G50. So, when it comes sa gaming, asahan nyo, hindi po to perfect kasi it's only priced at 4,000 pesos, 3 to 4,000 pesos. Manage expectation when buying a smartphone, especially for that kind of price tag. Hindi na talaga magamit yan for gaming. The 64GB of internal storage for its price at 3 to 4,000 pesos, I think reasonable pa rin naman yan kahit papaano. Even the RAM. Ang nakaka-disappoint lang dito is the battery and of course yung thickness niya. Maliit na battery capacity niya which is 4,000 mAh battery capacity. Ang taba pa nitong smartphone na to. So, mataba siya pero magaan naman siya when it comes sa feel. Hindi siya sobrang bigat pero the thickness nandun yan mga idol. Ayan, no? At mababa lang battery nito, 4,000 mAh battery capacity. Pero sa ating full review rin, titingnan natin or observe pa rin natin to sa game test din. Ito si Itel Vilion V50s. Ang next naman natin pag-usapan yung display. Display nito, it is 6.52 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p. And ang maganda naman dito sa Itel Vilion V50s is meron siyang 90Hz screen refresh rate. So pagdating sa screen size and all, quality ng display, all goods naman dito sa smartphone na to. So very normal na or acceptable pa yung specification niya for that kind of price tag pagdating sa display. When it comes sa OS, it is powered ng Android 15. I don't know kung Go siya, hindi ko mahirap i-identify kung Go siya. I think hindi siya Go kasi yung mga pre-installed na apps ay hindi po light version, kaya I think hindi po siya naka-Go edition. So, Android 15 siya out of the box. And when it comes sa kanyang camera, kung makikita nyo, dalawa po yung butas, di ba? Pero in reality, isa lang camera gumagana dyan, which is a 8 megapixel main camera. Tapos, yung kanyang front-facing camera is 5 megapixel. Siyempre, for a budget smartphone, expect na natin yan na medyo low specs talaga yung camera performance na ito. Pero tingnan natin when it comes sa quality, kasi hindi ko pa naman siya ganun na-try. Sa ating full review, itatry natin further itong si Itel Vilion V50, especially sa outdoor.
The battery is the most disappointing part dito sa smartphone na to. Coming from 2026, di ba? Dapat 5,000 at least ang best minimum. Wala na dapat tayo nakikita 4,000. May nakita tayo ito. So, yan yung isang hihila pababa dito sa Villion V50s, yung kanyang battery. Kasi 4,000, marami madi-disappoint dyan. I know kasi it's 2026, usually dapat 6K or 5,000 mAh battery capacity na yan. Tapos low charging pa siya, 10 watts. Yun yung isa sa pinaka-major downgrade or hindi naman downgrade or major disappointment natin sa smartphone na to. When it comes sa design, napaganda, very sleek yung design niya at to be honest, mukha nga siya yung Poco M7, 'di ba? Very stylish yung design nitong smartphone na to. And when it comes sa speaker, it is a single speaker siya. Ayan. Tapos nandito yung headphone jack niya sa taas. So, yan lang naman. When it comes sa kanyang price, syempre, it's 3,000 to 4,000 pesos. Sa specification niya, valid din naman siya or ma-accept pa rin naman natin siya. Perfect to sa mga consumers na naghahanap lang ng pangalawang smartphone, gagamitin sa trabaho. Ito okay na okay, murang-mura lang. Kasi since lahat ng mga smartphones ngayon ay nagsitaasan ng presyo, naramdaman na natin yan, meron pa rin mga ibang brands na nag-offer ng murang smartphone para sa inyo. Like the Itel Villion V50s. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, diyan na kayo bumili sa ating product link. So, tap mo yung video, ayan, view products. Mura nyo lang makuha itong smartphone na to. At syempre, meron pa pong special voucher na naghihintay sa inyo. Up to 1,000 to 2,000 pesos off. Abangan nyo na lang po yung ating full review. Game test dito sa Itel Villion V50s.